Pilipinas, ang oras po natin alas 6:36 ng gabi. Eto na ang mag-partner na mas paliliwanagan tayo pagdating sa batas. Mga payo ng mga abogado, mga usaping abogado na mas malinaw na pag-uusapan para mas maintindihan natin. Kumpanyera ng Bayan, si Attorney Rina Seco at ang Panyera ng Bayan, si Attorney Cam, Cheryl Adami Molina. Dos Kumpanieras sa DZRH Radio, DZRH TV at DZRH Online. Bago mo kasuhan, bago ka pumirma, bago ka makipagkasundo, makinig muna sa Dos Kumpanieras. Dos Kumpanieras. Magandang gabi po Luzon, Visayas, Mindanao. Welcome po sa programang Dos Kumpanieras. Kami po ang inyong makakasama. Ako po si Attorney Cam. Ako naman po Attorney Rina Seco. Tuloy-tuloy sa pagbabalita. Tuloy-tuloy sa serbisyo. Sama-sama tayo, Pilipino. Magandang gabi sa Panyera. Magandang gabi sa iyo, Attorney Cam. Mainit ang panahon. Ano? Ngayong araw na ito, kahit hindi ganun katindi ang tirik ng araw. Napakainit, maalimuot. Sa Bisaya pa. Maalimuot. Oo, parang iba daw yung ano ngayon Iba yung init, no? Kasi yung humidity niya talagang, ewan. Oo, kasi parang, di ba last week tuloy-tuloy yung pag-ulan. Tapos ngayon, init na naman. So talagang parang yung yung health din po natin, ingatan natin, pabago-bago po ang klima. So ang ating katawan kailangan ng extra protection. Speaking of protection, ito protection sa mga namimili ng mga pekeng gamot. Ayan. Dahil, alam nyo po ba, sinusuportahan po ng Unilab ang paalala po ng Food and Drug Administration sa publiko na mag-ingat po sa pagbili ng mga kilalang gamot na maaaring mabili over the counter sa mga butika o kaya drugstores. Sa isang statement po, pinahayag ng Unilab na napapanahon na ang panawagan ni FDA Director General Samuel Zacate dahil laganap ngayon po ang mga peke na mga gamot. Ayon po sa nangungunang pharmaceutical and healthcare company sa bansa, nakakalungkot na kahit ang kanilang produkto po ay tinatangkang isabotahe ng mga tiwaling grupo. At sa kabila nito, nagpapasalamat po ang Unilab sa publiko dahil sa patuloy na pagtangkilik sa mga gamot na gawa ng kanilang kumpanya. Tiniyak po ng kumpanya na patuloy ang kanilang mahigpit na koordinasyon sa FDA, NBI at Intellectual Property Office upang masiguro na ang kanilang produkto ay nananatiling orihinal, mataas ang kalidad at ligtas sa kalusugan ng mga consumer. Kung meron po kayong mga impormasyon tungkol sa mga pekeng medisina na binibenta po pwede po kayong tumawag sa FDA 02-8809-5596. At syempre, Attorney Cam, hindi lang yan, yung mga nabibili, hindi sa butika medyo makakapili ka pa, no? Pero kapag binili mo online, sa mga online shops, mas magdoble ingat po kayo. Lalo na yung mga bagsak presyo. Yes, so yung iba, pinibili nyo, expired na pala. Diba? May mga ganon. Yun pala, peke pala. Akala nyo, galing sa mga kilalang... Buy one, take one pa daw, Attorney Cam, o buy one, take more. Ganun pala, expired o kaya peke na kung ano-ano lang ang nakalagay. Tandaan po ninyo, ito po ay importante sa ating kalusugan. So, pangalagaan po natin ang ating kalusugan sa pamamagitan ng pagbili lamang ng mga tamang gamot at by tamang gamot we're saying yung FDA approved at syempre yung reseta kung ito ay prescription drug, reseta ng inyong doktor at according to prescription. Yon. Dos Kumpanieras. Ngayong gabi po, hindi na ating tatalakayin sa ating topic, kasi tinalakay na natin yung Generics Act. Yes. Tsaka yung mga prescription. Pero dito, ang sumasaklaw na batas naman dito, yung Republic Act, 8203, yung Special Law on Counterfeit Drugs, yung mga peking gamot. So, ayaw natin yung mga peke na yan. Yung mga peking mga kakilala ninyo, ayan, nasa Facebook friends list pa ba ninyo? Pero ito po ikaw ba ay tawag dito, ikinasal noong August 3, 1988 o matapos ang August 3, 1988 o kaya naman bago
Mag-August 3, 1988. Kasi importante po yan dahil pag-uusapan po natin kung ano nga po ba ang sasaklaw sa pamamahala ng inyong mga ari-arian. Kasi may question pa niya sa ating Dos Compañeras Facebook page. Sabi niya, hiwalay na kami ng asawa ko pero kasal pa kami. May karapatan po ba ako sa mga naipundar namin kahit pareho na kaming may ibang karelasyon? Ayan. Ang kasi doon, ang crucial kasi doon, attorney ka man, yung may iba ng karelasyon. Pareho pa, no? So, relevant din dito yung talakayan kung ito ba ay nag-ooperate yung tinatawag na in pari delicto or equally guilty. Yan, diba? At saka, kasi may mga sinasabi na, he who comes to court must come with clean hands. Pero nag-a-apply ba ito sa ganitong sitwasyon? At ganun din po, sa mga halimbawa naman po na nag-file ng legal separation. Ano naman po ang epekto nito sa inyong property regime sa pamamahala? Although, hindi lang po property regime, ang maaari nating matalakay kasi dadaan din dyan yung kustodiya, mga feature ng share, kung ano-ano pa. Tsaka support, no? Yes. Relevant po sa ating talakayan yung sustento. Yes. Kaya naman po kung kayo po may mga questions, pwede po kayong mag-message sa amin sa aming Facebook page. Live na live po kami sa DZRH News, DZRH News Television at DZRH Dos Compañeras Facebook page. At syempre sa ating DZRH TV 4K live stream at 0919-282-6485. Again, that's 0919-282-6485. Yes. Yan, simulan na natin yung ating topic, Sabi nila, kapag kayo po ay kinasal, for richer or for poorer. Yan. In rich, ano yan? In sickness and in health. Till death do us part. Ayan. Yun lang ay para sa mga hashtag my forever. Ayan. Hindi rin. Kasi lahat ng pumupunta sa simbahan, attorney ka, hindi ko alam kung ano yung sinasabi kapag ka nasa pag sa huwes yung wedding. Hindi ko alam kung anong binabanggit doon. Pero, di ba, we know for a fact na marami sa ating mga kababayan na sumumpa ka pa. Yun, wala na din naman palang silbi because ilang araw pa lang, nangangaliwa na. Diba? Basta ang alam ko lang na pare-parehong sinasabi dyan, mapahuwes o kaya sa mga simbahan, I now pronounce you husband and wife. You diba? might kiss the bride. Ayan! Yung pinaka nakakalokang minsan nakakalimutan ni Father. O ni Mayor. O ni Judge. Sabi nila, ang tanong, yung po bang you may kiss the bride, yung ba pinaka-importante doon sa kasal? Actually, ang pinaka-importante po din yung pagsasabi nyo ng I do. Tsaka, kasi yun, voluntariness, consent, isa kasama po yun na consent freely given, isa yun sa mga elemento ng marriage, valid marriage. At pag marriage po ang pinag-uusapan, dito po mapasok kung kayo po ba ay magkakaroon ng prenuptial agreement. Yan. Kasi po kung halimbawa meron kayong mga namana o kaya meron po kayong mga ari-arian na talagang napakalaki, significant. At gusto nyo na ito ay hiwalay sa inyong maipupundar. So, kayo po ba ay gagawa ng ganitong agreement or okay na po ba sa inyo yung default ng batas na kapag kayo po ay kinasal, ito ang sasaklaw sa inyong mga ari-arian? Ibig sabihin po ng default, automatic kung wala kayong prenuptial agreement. Yes. Take note lamang po by the phrase itself, prenuptial agreement, ibig sabihin bago, bago ang kasal. So, hindi po pa pwedeng matapos kayong ikasal, saka pa lang kayo magkakaroon ng kasunduan. Wala pong visa ito at ang automatic magiging absolute community of property ang inyong property regime kung ikinasal kayo August 3, 1988 or lagpas August 3, 1988. Yun. Dos Compañeras. So bakit importante itong date na to? Kasi sa ating malakas promo mamaya, meron tayong fill in the blanks. Yan, sagutin niyo po yan. Pero bago yan, yung sa ating malakas promo, itong
tinatawag natin na regime, yung property regime, bago yung August 3, 1988, ito po yung conjugal partnership of gains na tinatawag natin. At ito nga ngayon na sumasaklaw po sa atin on or before August 3, 1988 hanggang ngayon po kapag walang prenuptial agreement, ito po on or after, not yan. before, kasi before is conjugal partnership of gains. So ngayon po hanggang kayo po ikasal, yung mga future na bride na ikakasal ngayon, kung wala po kayong agreement, again, absolute community of property regime. Yan. Kasi yung iba naguguluhan, ano po ba yung conjugal property? Iba po ba ito sa conjugal partnership of gains? At saka yung ABC kasi madali lang, yung absolute community of property na tinatawag natin, no? Kasi yung conjugal, the word conjugal, doon tayo nagkakagulo-gulo, no? Pag conjugal property, pareho na na pag-aari ng mag-asawa. Yung conjugal partnership of gains po, ito po yung property regime na sumasaklaw before August 3, 1988, kung saan yung mga pag-aari po ng mag-asawa nung sila po ay mga binata at dalaga pa, nananatiling pag-aari nila. At yung kanilang mapupundar, no? Yung mga gains lang. Yes, yun lang po ang kanilang magiging pagmamay-ari. Yes. Pero sa palagi mong Panyera, bakit ba nagbago ito noong August? Kasi napakahirap mag-compute. Imaginein mo, kung meron kang bahay at lupa, na na-acquire nung ikaw ay binata pa, pagkatapos nag-asawa ka na, pinaparenta mo, o yung gains noon, yun ang magiging bahagi ng pagmamay-ari ninyong dalawa. Correct. Which is, mahirap din kung pati yung, syempre, kailangan i-determine magkano ang value nitong property na ito nung kami ay bago pa kami ikasal on the day, before our marriage. And after that, pagkasal na kami, yung kinita nito ay nagiging bahagi po ng conjugal partnership of gains. Ibig sabihin, nagbigiging pagmamay-ari na ninyong dalawa. And in case of separation, napakamatrabaho, napaka-tedious ng magiging proseso kung iisa-isahin mo ang lahat ng mga properties o magkano na ang kinita nito. Kaya nga po, we resorted to, nagpasya ang ating mga mambabatas na ganito na lang. What is yours is his, what is hers is yours. So, maliban na lamang sa mga properties na minana during the marriage. So yun po yung pinaka-rason, Tama si Panyera, medyo mahirap, Actually, parang dito sa ABC, pinadali lang Panyera, Kasi kung ACG, Absolute Community of ACP, Absolute Community of Property. Kasi ako naman ABC. Ito yung aking inaalala kapag ako yung nag-e-exam Panyera. Yun. Kasi kaming mga mga estudyante kapag nag-e-exam, may kanya-kanya kaming paano ba magsaulo. Tama nga, ACP, yan, ACP. Absolute Community of Property. Pag ito pong pinag-uusapan natin, madali lang i-determine, yung pag-aari mo nung dalaga ka, pag-aari niya ng binata pa, pag kayo nag-asawa, pareho nyo ng pag-aari. Yes, kasama diba? Yung mga mana nyo na minana na ninyo, kung halimbawang namatay na si nanay at tatay at may minana kayo noong kayo ay single pa, kayong dalawa na ang nagmamay-ari dito. Ang tanging hindi kasali ay yung mana ninyo nang kayo ay kasal na. So, just to reiterate again, yung conjugal partnership of gains, ang property owned by the spouse, yung mag-asawa, before the marriage, may nanatili pong pag-aari po nila. Yun. So, yun lang po, Dos Compañeras. So, ang tanong, papaano na kung halimbawa, yun na nga, wala silang agreement. Di sila nagsulat kung paano mangangasiwa o mamamahala yung kanilang ari-arian. By the way po, at maisingit ko lang, attorney, baka makalimutan ko. Yun pong prenuptial agreement ay nasusulat, nire-rehistro po yan kung saan inirehistro ang inyong kasal. At the same time, nire-rehistro din po sa property register, which is the Register of Deeds. Ayun. So, sige, go ahead, attorney Cam. Papaano na kung ang puso nila ay parehong hindi na magka-match, Sila po salawahan pala. na-fall out of love at nagkaroon po ng relasyon, nagkaroon ng
ikalawang pag-ibig sa magkaibang partido. Pag-ibig nga ba yan o ikalawang libog? Oo nga, no, po pwede rin yan, no? Hindi, ito ba ikalawang gloria o ikalawang impyerno? So, ganun po, no? Pareho sila. Papaano na yung mga naipundar nila na mga ari-arian nung sila po ay kasal pa. Hanggang ngayon, nakasal pa. Halimbawa, no, sa makabilang bahay na kayo pareho, nagkanya-kanya na kayo, pero meron pa kayong mga properties, no? At saka, syempre, ongoing ang acquisition ng mga properties. Paano ang mangyayari dito? Yan. At saka kung halimbawang nagkaroon po kayo ng mga kanya-kanyang mga suplim sa inyong mga bagong partner, di another complication na naman. Paano na to? Napaka-complicated So, tapusin nyo muna bago kayo mentor. Yan! Ang pinakamagandang sinabi mo, Panyera. Tapusin muna ang dapat tapusin. Bago mag-umpisa. Yan. Sabi ng mga Bisaya, Attorney Cam, sa Cebu, nga nung ni-enter, no? Yung mga Cebuano dyan can relate. Sabi nga nung ni-enter, bakit pumasok sa ganitong komplikadong sitwasyon? Nga nung ni-enter. Ito, mabatiin natin yung mga nanonood at nakikinig sa atin ngayon. Magandang gabi po sa mga nakatutok sa atin sa DZRH News Facebook page. Si Herminie Hildo Domeng, si Jerry Sumagaysay, Raul Leido, si Henry Dolohan, at ganun din po si Vernilius Shanoza ng Silay City, Negros Occidental. Raul Destacamento at si Zoraida Faliorina. Magandang gabi sa iyo, Salvacion Orlina Moises, dyan sa Barangay San Gabriel, Pamplona, Camarines Sur, Maricor Angeles. Si Gael Enriquez, magandang gabi sa iyo. Jemelyn Nabos Cruzado at mga taga Malibago, Torrijos, Marinduque. Si Federico Bagisi, yung tinatanong niya tungkol sa July 15, ka-birthday po ng July 15, ibig sabihin, ipinanganak po July 15, 1939. Ang tangi pong makakasali sa ating promo, ipinanganak. Uulitin ko, ipinanganak ng July 15, 1939. Kung 1938 or 1937, ibig pong sabihin hindi po kasali, lalo na kapag ka 1975. Again, ang ka-birthday sa ating ka-birthday promo, July 15, 1939. That date alone. Yan. Bati lang natin si Flor Busmeyon. Sabi niya, kasal kami, but hiwalay na kami dalawa. Hiwalay na kaming dalawa. Ano po ba ang dapat gawin? Matagal na, no? 6 years na kaming hiwalay. Hindi naman po siya nagsusuporta sa anak namin. Ako lang gumastos sa school. Mamaya po sagutin natin yan. Yes. Magandang gabi din sa iyo, Maricor Angeles, Mami Belen Rivera. Gayun din si Violeta Montecalvo Zambrano, Eduardo Narvaez, Poboy Puertos, dyan sa Puerto Princesa City, Palawan. Nakikinig sa atin sa radyo. Habang nasa laot, Attorney Cam. Wow. Federico Bagisi and Mami Jovita Adami. Gayun din Jean Adriano Moonbits, Irene Almodovar at Tita Ami Miraflor Garcia at Miss Roxanne Costo. Uy, si Miss Emma Bueno na nakikinig din sa atin. Alam mo ba, sa probinsya Panyera, kapag sila ay nag-harvest, mapasili pa ba yan, tabako, o kahit ano, meron silang radyo sa kanilang tabi at nakikinig sila sa DCRH. Yes. Paborito daw nila yung bukod sa mga public service, yung drama. Okay. Itong si Edwin Pazibugan, magandang gabi po sa inyo. Pwede po ninyong kung gusto po ninyo akong makita, pwede po ninyong i-check ang aking Facebook page. Meron din po akong picture doon. Ayan. Ray Duque at Herminia Villaluz. Gayun din si Hilario Enriquez. Ayan. At maraming iba pa. Si Gael, sabi niya, buenas noche. Ayan, ang ating #1 fan. Maraming salamat. Magbabalik po ang Dos Compañeras. Ilan po munang mga paalala. Diyan lamang po kayo ang ating pong malakas question. Sa mga gusto pong sumali, napakadali lamang po. Kung ikinasal ng kung ikinasal pagkatapos ng blank, ito po yung petsa at walang prenup. Ayan. Ang agreement. Ang absolute community of property regime ang mangangasiwa sa ari-arian ng mag-asawa. Petsa po ang hinahanap namin. Anong petsa kaya yun? Ito yung paborito laging binabanggit nila, Attorney Cam at Attorney Rina. Sumagot po kayo. Hanapin lang po ang DZRH Dos Compañeros Facebook page. I-PM po kami at doon po ibigay ang inyong mga
kasagutan. Make sure po na naka-like and follow po, no, sa DZRH Dos Compañeras sa Facebook page para mas malaki ang chance na kayo po ang mapili Yes, and namin. write your GCash number and your place kung nasaan po kayo. Yon. Dos Compañeras. Nakakasama pa rin po ang mga panyera ng bayan. Ako po si Attorney Cam. Ako naman po, Attorney Rina Seco. Kami po ang Dos Compañeras. Dos Compañeras. Dos Compañeras. Nagbabalik po ang programang Dos Compañeras. Kasama pa rin po mga panyera ng bayan. Ako po si Attorney Cam. Ako naman po, Attorney Rina Seco. Pinag-uusapan pa rin po natin, no, kung meron pa rin po bang karapatan sa mga naipundar ang mag-asawang naghiwalay na at nakahanap ng ikaliwang ligaya sa piling ng iba. Ang hirap! Kung liligaya ka. Oo nga, no, sa piling ng ibang sakit. O, yan, panyera. Sige. Napakanta na kami tuloy. Alam mo, minsan yung mga kanta nung noong unang panahon, talagang Imelda relatable. Papin ba yan? Oo. Parang nga, yung no. napakasakit, Kuya Eddie. By the way, speaking of Imelda Papin, di ba siya ay sumumpa ng oath kay Pangulong Bongbong bilang bagong, if I'm not mistaken, board member ng PCSO. Yan. Yeah. Imelda Papin. Di ba? Tama ako? Ex-wife siya ng dati naming governor. Sa Marinduque. Pero wala na siya. Si Bongkar yun. Oo, di ba? Ayan, napag-uusapan lang po kasi napakanta kami ng Kung Liligaya Ka. Sino ba kumanta ng Kung Liligaya Si Ka? Imelda Papin nga. Sure yun? Oo, alam ko yun dahil kinakanta yun ni Nanay Flory. Nanay Flory, I miss you. Oo nga. Anyway, ayan, no, ano na panyera, no, kapag halimbawa po ay kinasal po, no, tutukan ko lang muna yung absolute community of property. Ano po ba yung mga liable kapag halimbawa kayo po ang regime nyo ay absolute community of property? Syempre, nandyan po yung mga suporta sa mga mag-asawa, sa inyong mga anak, ayan. Even antenuptial debts. Yes. Anong ibig sabihin nito? Even antenuptial debts, ibig sabihin mga pagkakautang. Noong mga bago pa kayo ikasal. At speaking po pagkakautang, kahit yan po ay inutang ng isang spouse na walang consent, pero kung nag-benefit naman po, no, ginamit po sa mga pag-aaral ng anak o kaya sa basic necessities ng pamilya, so liable pa rin po ang absolute community of So, property. ganito lang po ang sitwasyon na titingnan natin. Kung wala pong consent, no, ito ba ay nag-benefit? Pero Yes. default, kung wala pong consent ang spouse, hindi po maaaring managot yung the general rule is hindi pwedeng managot yung absolute community assets unless si creditor can prove na nag-benefit yung mag-asawa o yung pamilya. Ayan. Crucial din yun, Attorney Cam, sa paniningil ng utang. Kasi minsan, no, may mga iba po na yung spouse, no, ito talaga panyera pagdating sa pera naghihiwalay sila kasi umuutang yung asawa pero hindi alam nung mister. Hindi alam ni Mrs. Hindi alam ni Mrs. O sinasangla ang property. Kasi pag sangla, utang yan eh. Totoo yan. Kaya kapag nagkaroon na ng singilan, may kumatok na sa bahay, talagang nag-aaway ang mag-asawa. O kaya yung mga mahilig sa alahas, mahilig sa kung ano-ano, na something of value, yun yung nagiging problema. Pag lumulobo ang pagkakautang. Yes. Ito na. Papaano na kung may naipundar, house and lot, panyera. O, di ba, nakapangalan, spouses, ganyan. Minsan kahit hindi nakalagay spouses A, married to B, no? Yes. Kahit pa po ganyan kapag ka-acquired during the marriage at hindi via gratuitous title, automatic, there is a presumption na ito po ay bahagi ng inyong absolute community of property. Ibig sabihin, conjugal ito, no? So, kayong dalawa ang nagmamay-ari nito and therefore, hindi pwedeng i-dispatch siya ng iba, no? Hindi pwedeng gawing collateral o i-mortgage ng kung sino man, ng isang partido lamang. Yan. In fact, kahit hindi po na-acquire yung property, kung na-acquire nung kayo po ay single, nung binata at nasa inyo na pong pangalan, ayan na po, ito na yung sinasabi natin na magiging party na po yan ng conjugal property nyo. Kahit ang property na ito ay nasa pangalan lamang ng isang tao o isang asawa. So, yun na. Nakapangalan na. Halimbawa lang, ito na, property nyo, clear na sa inyong dalawa na pag-aari ninyo ang house and lot. O kaya naman, nakapangalan kay Mr. o kay Mrs. Pero dahil absolute community of property, kayo pa rin po, no, ang may-ari. Ngayon,
nagkaroon na ng kaibang relasyon ang bawat isa. Ayan. Naghiwalay. Ang umalis ng bahay, yung lalaki halimbawa, yung lalaki usually kapag kasi usually naiiwan yung kopya ng titulo, no, doon sa naiiwan doon sa bahay, no. Maliban na lamang kung well-planned ito at tinangay na ang mga title ng mga ari-arian. Grabe but just the same, yan, no. Halimbawa ang may possession ng property ay yung naiwan sa bahay, ayan na ngayon. May karapatan pa rin po ba yung umalis? Oo, dahil siya ay nakipagrelasyon sa iba, no? Kasi kung halimbawa po nag-decide po na yung natira ayoko na dito sa bahay na to dahil naaalala ko yung pagsasama namin. O may pagkakataon din naman, Attorney Cam, na dito ko na ititira yung bago kong karelasyon. Total naman, umalis siya eh. Ibig sabihin, nagpaubaya siya. Yes, oo. Diba? At total din naman, may kasama na din siyang iba. May mga ganon. Diba? Saklap talaga. Napaka-impractical nun, pupunta ka pa sa ibang bahay samantalang andyan eh. Alam mo, gagawin ko kasi, ang bala ko, kung ako, ibebenta ko yung bahay na yan. Papa Kim, tandaan mo ito sinasabi ng Attorney Cam. Bebenta ko yan para hindi na siya makapagbalik niya o iba na may-ari. Nabenta ko na sa third party, ganun. Pwede ba yun? Naibenta ko yung property. Para pagbalik ni Papa Kim, gulat siya, iba na ang nakatira. Siyempre, hindi po yan. Because sa ilalim po ng batas, no, anumang transaksyon, disposition ng property, ng conjugal asset or bahagi ng absolute community property ay hindi maaaring gawin ng isang spouse lamang. Dapat kayong dalawa may consent. Pumipirma sa dokumento. So if you are the creditor, kayo ang inutangan or kayo ang halimbawa pinagbentahan, make sure, no, na merong pirma yung isang spouse, no. At make sure din na nakukonfirm ninyo ito kasi baka pineke lang pala. Pwede po itong ipa-declare na void because under the law, void po ang ganitong transaksyon. But of course, merong sinasabi na meron lamang 5 taon itong non-consenting spouse para habulin ito. Kasi kung halimbawa Panyera, si Papa Kim, so meron akong kopya ng mga valid IDs niya. Tapos alam mo din ang paano ang signature pirma niya. O, diba? Tapos nag-transact kami. Sabi ko lang, may consent ang aking asawa. Ito na yung aming mga IDs. Ito na, napirmahan na namin pareho na ibenta sa third party. Yun na. Doon na nagkakaroon ng problema. Yan. Kaya wag po ninyong ituturo yung inyong signature. Pangalagaan ang signature at all costs, no? Yes. Ayan, Panyera, ikaw naman. May question ba sa'yo dyan, Panyera? Okay. So, ang tanong, Attorney Cam, hindi po ito tungkol sa ari-arian. Pero halimbawa po, Attorney, may pinirmahan kami ng asawa ko na hiwalay na kami. Makakapagsampa pa ba kami ng kaso? At the same time, paano po yung aming mga ari-arian? Again, babalik po tayo doon sa, yun pong for purposes of free marriage, no? Kung mag-aasawa po kayo, no? Pagdating sa pagpapakasal sa iba, hindi po tatayo yung kasunduan ninyo. Again, korte lamang po ang magdedeklara na walang visa o terminated na ang inyong kasal. No? Ibig pong sabihin, you will have to go through process. But for purposes of filing, halimbawa po adultery or concubinage, no, yung kasing pagpayag at saka pardon o pagpapatawad, nakaka-apekto po yun doon sa kriminal na kaso. Ayun. Now, as to yung property, ay syempre, kailangan po ninyo magsampa ng kaso pa din. No? Yun po kasi mga properties na ninyo ay hindi ninyo maaaring paghiwalayin ng kayo-kayo lang, no? Ang agreement or kasunduan patungkol sa mga ari-arian ginagawa lamang bago ang kasal no? Kailangan po ng approval ng korte sa pamamagitan ng judicial separation of property. Maaari po kayo magkaroon ng kasunduan pero ipapa-approve pa din po ninyo ito sa korte. In short, hindi po pwedeng kayong dalawa lamang. Dahil syempre, pinangangalagaan ng korte yung karapatan ng isang asawa na merong weak personality or walang bargaining chip o nagiging walang say dahil syempre, mas mahina ang kanyang personality at medyo iimpluwensyahan nitong mas malakas o merong
mas powerful, no? Halimbawa, alpha male or alpha female, no? So, syempre, nananaig yung kanyang mga kung anong kagustuhan, kaya kailangan po ng proteksyon mula sa korte, kaya naman nire-require na dumaan pa din sa korte. Yan. Ito nga panyera, meron naman tong napakahaba, no? Walang kinalaman sa absolute community of property, pero ang tanong niya sa atin, magandang gabi po mga attorneys. Ako po ay gustong sumangguni sa inyo. Ako po ay dalaga at may ka-live-in. Yung ka-live-in ko, tsaka ako may anak kami, no? 20 years old na. Ang aking ka-live-in po ay hiwalay sa kanyang asawa na matagal ng panahon. At yung kanyang asawa ay nagpakasal po sa foreigner. Ang problema po, attorney, nais na po namin magpakasal ng aking ka-live-in. Pero, nung kumuha po ng Senomar ang aking partner, ang nakalagay po ay presumptive death. Ano po ang ibig sabihin nun? Ang nangyari po dyan, pinatay na yung asawa niya. Pinadeklara na patay na. Ng kanyang dating misis. Kasi for purposes of remarriage, gustong mag-asawa ng iba. So, ito no, ang mga ginagawa po, no, nagfa-file po ng presumptive death. Declaration ng presumptively dead. No? Yan kasi, alam mo, tedious din yung pagsasampa ng kaso na Yes, no? Pero, kaya lang iba kasi may mga palusot, hindi ko alam kung paano. So ito ay nag-grant siguro, no? Kasi may annotation na presume dead na itong yung ka-live-in. Kaya lang, attorney ka, malabo yan. Bakit? Kung presumed dead, yung ka-live-in mo ang presumed dead, paano yan? Diba? Kasi all you have to do is to say, mag-execute an affidavit of appearance, no, para kumbaga, mabaliwala yung kasal. So, no? Ang problema doon, ang mababaliwala, yung kasal nung asawa niya, tsaka yung foreigner. Yes, hindi at hindi kayo hindi kayo makakapagpakasal. The best thing to do is really, mag-file ka ng annulment kung may sapat na basihan. Yes. Oo, kasi kapag, again, muli, no, ang mababaliwala, ang effect po kasi ng reappearance, no, yung sinasabi natin, affidavit of reappearance, mataterminate yung pangalawang marriage na kinontract ng asawa niya dun sa foreigner. Not actually yung marriage nung dating mag-asawa. Pinatay na presumed dead na yung kalivin mo. Anyway, ayan, Panyera. Natawa lang ako dun, Panyera, no, doon sa idea na para makapagpakasal, no. I don't know, baka naman talagang base sa kanyang paniniwala, akala niya patay na. Pero di ba, napakadali na maghanap ngayon Wala na po sa mga Facebook. Okay. Ito yung question ni Baby Attorney Cam before we pause for commercial because it's 7:12. Sabi ni Baby Attorney, kung gusto ko kasuhan ng asawa kong nangangaliwa, wala naman akong pruweba na nagsisiping sila, pero nagsasama na sila ng babae sa bahay ng biyanan ko. Paano ko po ito patutunayan? Hindi naman ako nakakapasok sa bahay nila kasi kinukonsiti po ng mga in-laws ko. Saka po ba, pag nagkaso ako ng adultery, yung halimbawang napundar nung nagsisiman siya, mapupunta na po ba sa amin ng mga anak namin? Ayan, magandang question, Attorney Cam. It's a question of kung nagkaso ka ba sa kriminal, automatic ba nakasama na yung settlement or pag-aasikaso ng mga ari-arian ninyo. Tsaka madami nakarelate kasi yung mga in-laws, at saka yung mga seaman. Kaya napakaswerte mo kay Mama Connie. Di ba? Yung mga konsentidor dyan. Makinig po kayo. Magbabalik po ang Dos Kumpanyeras. Ilang po munang mga paalala. Dyan lamang po kayo. Nakakasama pa rin po ang mga panyera ng bayan. Ako po si Attorney Cam. Ako naman po, Attorney Rina Seco. Para sa ating malakas promo, ayan sali po kayo kung ikinasal pagkatapos ng blank, yung petsa po at walang prenup. Ang Absolute Community of Property Regime ang sasaklaw sa ari-arian ng mag-asawa. Yung date po ang isasagot, your name, your Gcash number, at kung nasaan po kayo. Oras po natin, 14 na minuto makalipas ang 7:00 ng gabi. Dos Compañeras. Dos Kumpanyeras, kasama pa rin po sina Attorney Cam
At Attorney Rina Seco. Pinag-uusapan pa rin po natin, of course, yung tungkol sa mga nakakuha ng ikalawang pag-ibig sa piling ng iba. Papaano na ang mga ari-arian na naipundar nilang mag-asawa? Ito yung basic principle, Attorney Cam. For as long as mag-asawa po kayo, nananatili po kayong kapwa tagapagmay-ari ng property. Ngayon, hindi po pwedeng, ay, ikaw nangaliwa ka, wala ka nang say dito. Maari lamang po itong magkaroon ng desisyon o magkaroon ng agreement sa pamamagitan ng korte. Yung tipong ang kapal naman ng mukha mo para makihati pa sa pamamahay natin, ikaw tong nangaliwa. Masiseta lang po yan sa korte at wala po kayo. Ang pinakamabuti dyan, Attorney Cam, pagkasunduan po ninyo, ibenta ninyo at bahala na kayo, no? Bahala na kayo kung paano ninyo gagastusin ng pera. But hopefully sa inyong mga anak. No? Dahil nga po, syempre, kayo naman ay nagpupundar para matulungan ang inyong mga anak. Magiging problema lang, Attorney Cam, or I don't know if this is a problem, kung wala kayong anak, pagkatapos pareho kayong nagsasapang. No? In which case, you will have to go to court, but you will have to engage the services of a lawyer. At syempre, may bayad po. No? Ang bayad po doon sa ganitong kaso na involve ang property ay depende sa value ng property. Kaya makikiparte po ang gobyerno sa inyong mga ari-arian. Maliban pa doon sa mga issue ng buwis na binabayaran ninyo taon-taon sa real property tax, or kung may transaction kayo, capital gains tax, o kaya kung anumang transaction ninyo, yung applicable na taxes. Yung question pa yung question natin before we pause for commercial. Magandang gabi po muna, Miss Josephine Garimbao at Miss Charo Abraham. Magaling na po ba kayo? Get well soon. Hazel Hati at Joseph Abalos. Magandang gabi din sa iyo, Maricar Angeles at Eds Maglakas. Renato si Jason Abolencia at Federico Bagisi. Si Romerna Barbecho nanunood din sa atin ngayon. At syempre, Mario Manuba. Baby, no? Baby. Baby po ang pangalan kasi nung nag-message. Ano ba? Message ito, Attorney Cam, sa personal message ito sa akin. Ano? Dahil believe it or not, napakarami ko pong mga messages na natatanggap. Hindi ko lang po isa-isa. Pero ito yung question niya. Attorney, kung gusto kong kasuhan ng asawa ko kung nangangaliwa. Ang asawa kong nangangaliwa, wala naman ako pruweba na nagsisiping sila, pero nagsasama na sila ng babae sa bahay ng biyanan ko. Ibig sabihin, yung asawa niya, babae siya at may asawa siya na may girlfriend or may kinakasama ng iba, ibinabahay doon sa bahay ng biyanan. Paano ko po patutunayan ito? Hindi naman po ako nakakapasok sa bahay nila kasi kinukonsinti po ng mga in-laws ko. Saka po ba, pag nagkaso po ako ng adultery, yung halimbawang napundar, nung nagsisiman siya, ay mapupunta na ba sa amin ng mga anak namin? Linawin natin, kapag ka po ang may kasalanan, ang guilty or nangangaliwa ay ang lalaki, ang tawag po dito ay hindi adultery. Ang tawag po dito, Attorney Cam, concubinage. Yan. So, kung ang lalaki po ang nangangaliwa, sa pamamagitan ng pagbabahay dinala sa conjugal dwelling or dun sa pamamahay ninyo, o kaya naman po ay dinala doon or ibinahay sa ibang lugar. Sa kaso ni baby, yung asawa niya ibinabahay yung bagong karelasyon doon sa kanyang mga in-laws o sa in-laws ni baby, at saka naman sex under scandalous circumstances, no? So ibig pong sabihin, nagsasama na talaga. So yun po, no, yung pong pagsasama ay yun po ang isa sa mga kumbaga ay fact, no, na kailangan or elemento sa kaso ng concubinage. Hindi na po ninyo kailangan pang kumuha ng video na nagtatalik silang dalawa. Hindi na po ninyo kailangan patunayan na nagsisex sila dahil hindi po, bagaman at implied na ito, no, ang sinasabi po sa concubinage, nagsasama bilang mag-asawa. So ibig sabihin, hindi na po ninyo kailangan papatunayan yung pagtatalik. Basta nagsasama sila sa iisang bahay, pruweba na po ito. Yun lang po ang kailangan ninyong i-establish. I don't know how you will establish that, but you can prove na, araw-araw, gabi-gabi, dito umuuwi ang asawa ko at dito din umuuwi yung kanyang girlfriend. So yun, nagsasama na sila. Now, kung magsasampo po kayo ng concubinage, hindi po automatic, no, na magkakaroon ng desisyon ang korte. Hindi po didesisyonan ng korte yung tungkol sa ari-arian. Yung pong concubinage ay kasong kriminal at
Ang hatol po nito ay kulong, no? Pero wala pong involved na property. Kung gusto niyo pong mapunta sa inyo ang mga ari-arian, either mag-judicial separation of property po kayo or mag-legal separation po kayo at hilingin po ninyo. Kasama po sa inyo maghihilingin sa korte na ma-forfeit, no? Ang property niya, ang share niya sa absolute community of property. I would assume na kayo ay walang prenuptial agreement, no? At ma-forfeit pabor sa inyong mga anak at sa inyo bilang hopefully kayo ay innocent spouse. Oo, kayo yung agrabyado. Mm-hmm. Yun pong elemento ng pagtatalik ay kailangan lamang ito sa kaso or kumbaga ay ebidensya ito sa kaso ng adultery. Dahil ang pinarurusahan po doon sa adultery ay pakikipagtalik sa lalaki na hindi naman niya asawa. Sa concubinage, again, yung tatlong circumstances. Ayan. So, pasok dito yung kung saan sila ay yung binabahay niya. Alangan naman sila kapag ka nagsasama sila, magkasama sila sa isang bubong araw-araw, gabi-gabi. Nagbabato-bato-pic o kaya ay nagdadasal, nagro-rosaryo. Baka naman nag-ano lang sila ML. Hindi alam ni Panyera yun. Ni ML laro yun, Panyera. Ang alam kong Marshall. Mobile Legend. Yes! Marshall na pala yung ML na alam ni Panyera. Mobile Legend. Tama ka doon, Panyera. Ito naman may question. Ako po ay kasal sa asawa ko pero matagal na po kaming hiwalay. Ngayon po, meron na po akong kinakasama. Nasa bahay lang po. Gusto ko na pong ipangalan yung house and lot na sa ka-live-in ko ngayon. Pwede po ba yun? Ayoko kasing nakapangalan sa akin yung house and lot kasi po baka maghabol ang misis ko. Talaga mahahabol correct. Yan. Oo. Again, sa sinabi namin, no, yung ating basic na basic? Basic lang to na impormasyon, legal information na kapag halimbawa kayo po ay kasal pa rin po, mananatiling kayo ang may-ari ng property ng bahay ninyo, especially kung wala po kayong prenuptial agreement. At kayo po ay kinasal ng August 3, 1988 o pagkatapos ng petsang ito. So, hindi po pwedeng i-donate o ipangalan sa inyong ka-live-in. Napakarami na po natin mga kaso na tinalakay tungkol sa pagbawi ng legal na pamilya mula doon sa asawa. Doon sa, kinakasamang iba, sa girlfriend. Kasi bawal po ito. Yes, even yung mga future na pwede mong bilhin. Like for example, gusto mong bilhin ng kotse, si ka-live-in. Hindi po pwede. Hindi po ito pinapayagan. Kasama po ito kasi kahit nga mag-asawa may prohibition para magbigayan sa isa't isa, 'di ba? Except yung mga moderate gifts during family occasions, no? Yes. Pero lalo na sa mga mag-asawa. Lalo na yung mga mag-live-in. Although kung kayo ay hindi pa kinakasal at wala pa kayong asawa, no? Pwede kayong magregalohan ng inyong makpapangasawa anli bago kayo ikasal. Dahil yun din naman ay magiging bahagi ng inyong absolute community property. Mga may ka-live-in na sabit, no? Ay, wag po yun. Hindi po yun pwede. Bawal. Sabi ni Gael Enriquez, kaya baby! Marisol, no? Kaya baby, kasuhan mo na. Go! Sabi ng ganon. Hilda Ola, magandang gabi dyan sa Dasmariñas City, Cavite. At syempre, ang Manuba family. Yes. Tita Rose and Tito Irog, magandang gabi po sa inyo. Si Flor pala, kanina yung question niya, kasal kami, ba't hiwalay na kaming dalawa? 6 years na po. Ano po bang pwedeng gawin? Kasi hindi naman siya nagbibigay ng support sa amin. Anak ko lang po ang gumastos sa school. Again po, pag ganito po, no? Attorney Cam, bago masagutin yan, kasi idamay mo na ito. Kung nangangaliwa po ang asawa ko, pwede ko po bang hindi sustentuhan? Ituloy mo na kasi magka-konektado. Ito, no, kapag halimbawa kayo po yung mag-asawa, ano po, ang unang gawin niyo po ay mag-demand ng support, no? Kung halimbawa naghiwalay na kayo, at doon po, no, sabihin po ninyo yung mga pangangailangan ng inyong mga anak, especially, no, yung pag-aaral niya, transportation, clothing. Kasal ba sila? Kasal sila. Pati sa pangangailangan nyo, isalin na yes, no? Of course. Entitled po kayo sa support. Pero again po, yung support, hindi po nyo ipapaako sa kanya lahat. So, hati kayo. Tsaka yung proportionate dun sa sahod ninyo, sa kinikita ninyo, yung income ninyo. Baka naman mas malaki yung sahod niya, edi mas malaki dapat yung share niya kumpara sa'yo. Ano ba yung question yung pangalawa? Ito, Mike, ay yung nangangaliwang asawa niya, pwede bang hindi na siya magsustento? Mas maganda po, mag-file muna kayo ng legal separation. Yan. Para, maliban, sige, go sige, Panyera. Maliban na lamang po, kung, siyempre, kung nangangaliwa, no, sumakabilang bahay, ay
natural, no? Kapag ka po, di ba, kapag ka inabandon na niya o kusa siyang umalis na wala siyang valid na dahilan, hindi po valid na dahilan yung pakikipagrelasyon sa iba, no? Nawawalan po siya ng karapatan sa sustento. Yan. So, yun. File din po legal separation para, syempre, mas maganda po kasi ang epekto ng legal separation, una-una, kung meron po kayong anak, yung custody mapupunta po sa inyo, sa innocent spouse, di ba? Tapos, hindi lang yun. Pwede rin pong i-forfeit yung share niya dun sa in favor ng, kung meron po yung mga napundar ng mga ari-arian. In Sa favor inyong sa anak inyong or mga sa anak. innocent spouse. Yes. Eto na, Panyera, malapit na, 1 minuto na lang. Pero bago yan, eto muna ating Malacash promo. Eto na ang DZRH Mas Malacash promo online. Sagutin lamang ang tanong ng ating announcer sa live Facebook page ng DZRH at instant meron kang 500 pesos na premyo. Ready? Makinig mabuti. Eto na! Para sa ating Malacash question na kung ikinasal pagkatapos ng blank petsa po ang hinahanap at walang prenup, ang absolute community of property regime ang sasaklaw sa ari-arian na mag-asawa. Anong petsa ito? Ang sagot po ay August 3, 1988. Congratulations! Ang winner po natin ay walang iba kundi si Pio Marta Jr. Congratulations! Taga Bohol ito, Panyera. Ayan. At bakit yung Piyong Marta, bakit pa iba-iba ang lugar mo? Meron kang Camarines Sur, meron kang Bohol, meron kang Masbate, meron kang Bulacan, meron kang Quezon City. So ano ba talaga, Koya? Oo nga, no. Pero tinitignan ko yung kanyang mga message. Oo nga, no. Napansin ko. Pa-iba-iba. Tapos gumagamit siya ng iba-ibang pangalan. Ano po ba ang totoo ninyong pagkakakilanlan? Pero diba napansin ko? Napansin mo pala yan, Panyera, no? Mm-mm. Pero ang napansin ko naman, parang akala ko hindi pa ito nananalo. Nanalo na siya sa atin, Attorney Cam. So ibang ano na to, account? Nanalo na siya. Pero sige, congratulations pa rin. Ayan na. Magbabalik po ang Dos Compañeras next week. Bukas. Ayan. At makakasama niyo po ang mga panyera pa rin po, Attorney Cam. Ako naman po, Attorney Rina Seco. At sa lahat po ng mga hindi po nanalo, ayan, sali lang po kayo sa ating Malacash promo dahil tuloy-tuloy po ang pamimigay natin. 41 days na lang po. 85th celebration na ng ating anniversary. Happy anniversary, Panyera. Yes, at sa happy mga anniversary listeners po natin. at sa mga totoo nating mga tagapakinig, loyal listeners, especially itong si Ginoong Madrisa, Apolinario Madrisa, dyan sa New Zealand. Ayun. Maraming salamat. Susunod na po ang programang Lunas at Lunas Extension. Kasama po si Miss Cheska San Diego Bobadilla. Ayan. Oras po natin, 6:31 ng gabi. Dos Compañeras. Teka lang, magpapaalam pala kami ng bongga. Ayan muli kami po ang mga panyera ng bayan. Attorney Cam? Ako naman po, Attorney Rina Seco. Paon Panyera? Ako naman po, Attorney Rina Seco. Tuloy-tuloy sa pagbabalita. Tuloy-tuloy sa serbisyo. Sama-sama tayo, Pilipino. Dos Compañeras.